Hello guys, good morning rito at good evening dyan. Ito. Kaya pala napahaba ang tulog ko ngayon at ang sarap ng aking gising. Aba. Meron pala akong pagkagising ko pala ngayon meron agad sasalubungin agad tayo ng magandang balita at nakakatuwa, no? At eto, panoorin muna natin ha. Hindi ko pa napapanood ang buong balitang ito. Kumbaga, nakita ko lang ito sa mga broadsheet, no? Broadsheet nga ba tawag doon? O to, sa mga dyaryo ba, di ba? Pero nasa online. Tama, di ba? So, pero mas maganda, panoorin natin at may nagpasa rin sa akin itong video ito ng news, okay? Ng GMA. Let's go! Panoorin natin itong good news na ito, guys, ha? Iiyak na naman mga didilis dito. Pagkapanood natin, bago natin siya komentuhan. Okay, let's go! Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na nagkatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, Yun lang. House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Apat sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan Kaso, walang namin wala sigurong banta. binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Ayan, at least binanumpa talaga. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin doon sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi Nakonsensya na ito totoo mga to. yung sinasabi namin. Bakit niyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan niyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Si ano yun? Si Attorney Baluga. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Ko at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, yan ma'am, na nga. yung mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit ko. Tatlo sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. What the heck? Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. O yun guys, ha? Iyak na naman ang mga didilis nito, malamang. Pati si Christian Isguera, iiyak nito.
Galit na galit pa naman yung si Christian Esguerra kay Kong Martin. Diba? O mga didilis, patay na. Kawawa naman tong apat na nag-recant dito. Malamang ang sasabihin ng mga didilis, hindi, nakatanggap na rin ng malita yan. Ito yung katotohanan na simula't simula, walang katotohanan yung malita na yan. Gawa-gawa talaga niya, maliwanag. Di ba? Dati pa natin sinasabi na finance talaga yan nitong sila Mike Diferensya. Di ba? Na binayaran niya kita mo, na-estapa pa sila ngayon. Ngayon, ang dami nilang kaso. Di ba? Yung iba mga susunod na raw. At magre-recant na rin. Tama yan, iwanan nyo na sa ere si Baluga. Di ba? O ombudsman. O ayan medyo mabigat yung paratang sa inyo. What the heck? Di ba? Kaya siguro yung kay Bong Revilla, kay Agimat, nabigyan ng piyansa. Mukhang wala talagang matibay na ebidensya. Ano ba yan? Pero ibang usapin yung kay Revilla. Pero eto. So ano na? Si hindi nagkaigi si anong pangalan nito? Si Bunuan. So ngayon, eto, nag-recant na yung mga gagamiting witness ng ombudsman. Labang kay Kong Martin. Wala na. Parang gusto kong sabihin, Kong Martin, yan ang maganda. Kita mo, hindi ka tumakbo. Talagang ikaw ay nanindigan at naharapin mo ang mga yan. O, di ba? Kung yan ay iakyat man nila sa Sandigan Bayan, malamang-lamang dismiss lang yan. Pero ito pa ang isang katotohanan, no, na nakita natin. Kung pati yung sinasabi nila na mga mali-malita boys ay hindi totoo, gawa-gawa rin lang, pati kay Saldico. Bagamat alam natin na si Saldico guilty talaga, hinayupak na yan, kaya nga nagtatago Hindi kayang humarap, talagang guilty yan. Pero, ang ibig ko sabihin, yung inilabas nila na statement ni Saldino, dati, maliwanag na, lumiliwanag ngayon na talagang tama ang theory na ito ay AI. No? Talagang AI ang mga statements ni Saldino. So, yun, mga didilis, ano na? Kaya pa ba? Kaya nyo pa ba yung issue ng mali-malita na yan? Eto nag-recant na, malamang may mga susunod pa. Ibig sabihin, ang sabi nila ito, yung pag-recant nila, ang statement nila ngayon ay personal nilang sinulat, walang nagpilit, hindi kagaya nung una na pinilit lang sila, pinangakuan, at basta pumirma na lang, nangyari na yung statement, yung joint affidavit, na ginawa ni Atty. Baluga. Ngayon, eto, yung pag-recant nila, talagang sila na. Ngayon, ano ang sitwasyon? Palagay ko, doon sa mga nagdemanda rito, baka, baka nakukonsensya na itong mga ito at pwede nyong gawing witness na lang. Eto, pwede Dito sa apat na ito, baka pwedeng gawin nyo na lang silang state witness, not state witness, no? Pwede, Gawin nyo na lang itong mga state witness ninyo na, di ba? Gawin nyo na silang mga state witness ninyo, iatras sa kanila ang demanda at iwanan at ibaon sa hukay itong si Baluga. Di ba? At para kahit pa paano magkaroon ito ng maayos na kinabukasan at makapamuhay ng maayos ba? Maaring ngayon pumapasok sa isip ko, biktima rin lang sila at nagpabiktima, pero magtira na lang ng ilan. Pero itong apat na ito, baka naman pwede sa mga nagdemanda sa kanila. Gawin nyo na lang state witness, mukhang papayag naman sila. Di ba? Para lang mabaon itong si Baluga. Parang ito yung sinasabi ni Trillanes at nasabi ko rin sa inyo noon, di ba? Na content ko rin na merong mga babaliktad na dito sa 18 Marites at 18 Balugang ito. At mukhang ito na nga yun, di ba? Nagkatotoo na yung bumaliktad. Okay? So yun lang, tingnan natin ang mga susunod na mga mangyayari. Ang importante, napaka-good news ito. Iyak na naman ang mga didili tsaka yung mga galit kay Kong Martin. Yun lang sa mga bobong didilis at may sayad dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!